Alright sir, ano po ining issue digdi po sa kaso RECO 3 na kung saan involved po ang saro pong pribadong kumpanya. Ano po ni at pwede daw na duwang kumbaga duwa po ang magmanihar kang saro pong ini pong kooperatiba. Opo. Nasa ano po kasi yan, Bombomarga, nasa ipiralo yan, no? Na pwede naman, no, na merong ibang kumpanya, pero hindi po pwedeng gamitin yung existing na franchise ng kooperatiba. So dapat, ibig sabihin, kung gusto nilang maglagay dyan ng bagong distribution company, maglagay sila ng sarili nilang substation, magpalagay sila ng sarili nilang poste, gumiti sila ng sarili nilang mga ekipahe, opisina. So, yun po ang dapat gawin. Hindi po pwedeng kung ano yung dati ng existing na cooperative, existing na mga kagamitan, hindi yun po pwede. Batay po yan sa IPIRA law. Yan yung nakalagay doon. So, ako naman kasi, Bombomarga, ang tindig ko kasi dyan, mahalin natin ang kooperatiba dahil ang kooperatiba ay sa member consumers yan. Malinaw yan dahil sa RFSC. Ngayon, meron diyang nakalagay sa resibo natin, RFSC, na ibinibigay ng member consumers no sa Kasureco. So meron sila diyang ambag, ibig sabihin. And kapag cooperative, mayroon diyang ayuda ang gobyerno, no? Meron diyang ibinibigay ang ating pamahalaan. Halimbawa, kapag ailing ang cooperative, pwedeng tulungan siya ng DOE, pwedeng tulungan siya po ng NEA, ng ibang ahensya. So mahalaga na makita ng ating mga kababayan na ang cooperative, ito ay public service. No, ito ay serbisyo na dapat mura at abot kaya, no, na ibinibigay sa ating mga kababayan. Okay po. So kung hindi po pwede sir, bakit po may pumapasok na pribadong kumpanya dito po sa kaso RECO 3? Yan yung lumabas noong hearing nung nakaraan, Bombomarga. Kaya sinasabi natin ngayon, sa 5 beses na pag-file sa Congress na nila El Rey Villaperte, nito nila Mix Villaperte, tapos ngayon sila Luigi, 5 beses po silang nag-file dyan po sa Congress ng House Bill para magpasok no, ng isang prangkisa. No, yung franchise na yan ng Bicolite and Power Corporation, dapat makita natin yan. Dahil itong Bicolite and Power Corporation, kung matatandaan ko, noon pang 2016, meron na yan. And ito pong problema ng Kasureco, kung titingnan natin, yung usapin ng pagiging ailing o yung problematic ng Kasureco 3, batay sa aking pag-aaral, dahil batay sa experience ko din sa Aleco, halos sabay-sabay yan na problematic nung panahon ng mga 2011, 12, and 13 na category C, ang Kasureco 3, ibig sabihin, mataas ang kanyang system loss, may mababang collection efficiency. So may problemang ganon. Ngayon, nung makita ng NEA na problematic itong Kasureco 3, gumawa ng paraan ang NEA, batay doon sa nakita ko, na lagyan ng mga matitibay na mga general managers sa mga GM ng iba't ibang mga kooperatiba mula po sa iba't ibang kooperatiba dito sa Camarines Sur at Quezon, inilagay yan dyan para tulungan yung Kasureco 3. Now, sa sitwasyong ito, noong 2019, yung ibang mga utang ng Kasureco 3 no, na umaabot sa 1.2, ayon po mismo yan sa NEA, 1.2 billion ang utang, bumaba ito noong 2019 into parang 900 million na lang. Ibig sabihin, nagawa ng paraan itong inilagay na task force in Conada Power ng NEA para tulungan itong ailing cooperative. Now, ngayong 2016, sinasabi na itong Kasureco 3, nung makita ko, 5 consecutive years na siyang AAA kasi katulad na siya ng Kasureco 1. No, na ibig sabihin, mababa ang system loss, mataas ang collection efficiency, pero may mga problema pa rin yung mga kaakibat. Ibig sabihin, halimbawa, yung pagpatay-patay, yung puro palsat na kuryente, yan ay problema yan ng Kasureco 3 na dapat ayusin nila. No, o kaya magdagdag sila ng mga tao, magdagdag sila ng lineman, pero hindi po pwedeng magiging sagot sa problemang yan. Ito pong, pag may problema, privatization agad o another company papasok dyan. Dahil dapat hanapin natin magkano ba ang paid up capital nitong mga
kumpanyang itong gustong pumasok. 'Di ba? Kasi mahirap kasi itong Casureco 3 ang nakita natin worth ₱1 billion na po ang Casureco 3, yung kanilang substation, yung kanilang linya, mga poste, mga kontador, iba pang mga ekipahe, worth ₱1 billion na po yan. Kaya hindi po pwedeng basta-basta natin ipamigay o kaya ibigay para sa privatization. Dahil ang problema ng Casureco 3 ay pwede ang maayos kung gugustuhin po na ayusin. Dahil sa totoo lang, ang tingin ko, kaya namang ayusin dahil yun ng utang na ₱1.2 billion, kakaunti na ang utang, less than na lang, siguro 900 million na lang o kaya 600 million na lang. Ibig sabihin, kaya talagang ayusin na Bongbong Marga. Is there any possibility po ba, sir, na makapasok nga ito pong Bicolite? Ang pagpasok po kasi ng isang prangkisa sa ating batas, no. Ang nagbibigay po ng franchise ay Kongreso. Okay. Ibig sabihin, ang nagbibigay ng prangkisa sa lahat po na mag-a-apply ng mga even cooperative, nag-a-apply ng prangkisa diyan po sa Kongreso. Now, kung pipilitin, kasi nga insistido nga itong Bicolite, no, itong mga proponent nito, itong mga Villapuertes, insistido talagang makapasok dahil 5 Congresses silang nagparapay nitong House Bill na yan para makapasok ang Bicolite. Ibig sabihin, gustong-gusto talaga nilang makapasok. Ngayon, kasi tapos na pong ma-renew in 25 years ang franchise nitong Casureco 1, Casureco 2, and 4. Now, itong Casureco 3 naman in 2029. Ngayon, kahit pasabihin natin 3 taon pa, mabilis lang ang 3 taon para sa pagpapasok nitong mga prangkisang ito. Hindi natin alam. Ako kasi, Bongbong Marga, nanindigan ako na dapat ang mga tao sa Rinconada, mahalin nila itong pag-aari nila. No, at siyempre kapag pag-aari nila 'yan at pag-aari din ng gobyerno, lalong-lalo na ang kooperatiba, merong infused na pondo o pera ang gobyerno at mga technical na tulong mula po sa NEA at sa DOE na dapat nilalagay yan dyan. So kapag privatize kasi, ang kinakatakot ko dyan, pribado ka, siyempre mas profit-oriented ka dahil pribado ka, pumasok ka dyan, hindi ka pwedeng pumasok dyan ng libre ang ibibigay mo na serbisyo. So ito po kasing iniisip ko na kapag makapasok ang pribadong kumpanya, although sa sinasabi nila may competition, pero ang tingin ko, baka hindi magtagal kasi yung sa Aleco, nung panahon ng 2013, 25 years ang concession agreement with APEC na under San Miguel Corporation din, no? San Miguel Power Corporation, hindi nga nagtagal. Ang sabi kasi nila noon, yung 4 billion na utang ng Aleco, babayadan nila, pero after 8 years, lumobo ang utang into 11 billion, hindi naman sila nakatulong, kaya pinaalis ulit sila dyan sa Aleco. Kaya ayaw kong mangyari yan dito po sa Casureco. Hindi lang sa Tres, baka sa buong 11 na kooperatiba sa buong Bicol. Meron tayong 11 cooperative in Bicol region. So ito kasi Bicolite ang nakalagay So baka idugtong ko yan dyan, baka Bicol ang buuin nilang makuha. Opo. So, paano po kaya mapipigilan ito pong pagpasok po ng Bicolite? Kasi kung just in case po na maaprubahin yan dyan sa Casureco 3, possible nga na lahat na lang makuha po nila. Ano po yung mga posible pong gawin upang hindi po ito matuloy? Gayong sabi nyo nga po, 5 beses na silang nag-apply, but still ngayon muli po silang pumapasok dito. Dapat tindigan po ng taong bayan yung kanilang pagsasarili, yung kanilang pag-aari. Ibig sabihin, yung mga tao, although may problema nga ang Casureco, yung purpose na sinasabi nila, di ipaabot nila yan dyan. Ngayon, paano pipigilan? Ito kasing service, itong public service, obligasyon niya ng pamahalaan. Obligasyon ng gobyerno. Obligasyon na dapat mura at abot kaya ang presyo ng kuryente. So dapat kapag nagkaroon ng isang plebisito na gustong ipatawag nitong mga gustong pumasok diyan sa Casureco 3, wag silang pumirma. Wag silang bumoto. Pero ako nga sinasabi ko na ang nagbibigay ng prangkisa hindi yung plebisito o yung boto ng mga tao kundi diyan sa Kongreso. Ngayon, kung meron mga congressman na ayaw ng privatization ng mga cooperative, yun ang makakatulong para muling pagbigyan in 25 years ng franchise ang ating Casureco 3. So, ako Bongbong Marga, tingin ko sa mga tao sa Rinconada, no,
dahil basic services yan, kung ayaw nila ng mataas na presyo ng kuryente, huwag silang pumayag na i-privatize yan. Pero kung gusto naman nilang may pumasok na franchise na iba, kung pumasok ng prangkisa, gumawa ang Bicol Light ng sarili nila, di kung sinong gusto magpakabit, magpakabit. Basta ang sinasabi lang natin, galing mismo ang perang ipapatugtok, ilalagay, ilalaan, makita ng tao magkano ang budget nila. Kasi yung paid up capital nitong Bicolite, nakita natin sa SEC mismo, 5 million lang. No, 5 million lang yung paid up capital. Ibig sabihin, kung yan lang ang paid up capital mo, hindi yan naabot. No, dahil ang 5 million, maliit lang yan sa panahon ngayon. Hindi mo yan kaya makapagpatayo ng napakalaking katulad ng Kasureko na merong substation, nakabili ng mga ibang mga ekipahe na pwedeng gamitin para sa pagsiservisyo, distribution line sa mga tao. Basta wag ako ang tingin ko Bumarga, ang mga tao ang magdidesisyon diyan, pero yun nga, mahirap makapasok basta-basta, lalong-lalo na kung malaki ang kapital na kailangan. Paano po kung mag-decide yung mga board of directors mismo, yung mga empleyado po mismo ng kooperatiba na without yung hindi kailangang hingin po yung kumbaga yung pag-aproba ng mga consumer. Pwede ba yon? Hindi po pwede kasi ang may-ari po ng kooperatiba ay member consumers. Okay. Ang alam ko, ang mga naandyan sa board of directors ay ayaw nilang i-privatize yan. No? Kaya sa tingin ko, yun ang magiging kakampi ng ating mga kababayan dyan sa Kasureko 3. So kapag hindi pumayag itong mga board of directors, itong general manager, hindi yan basta-basta naman ma-transfer into another company o kaya into privatization. No? Kaya ako ang tingin ko, ang mga tao, ayaw naman nila ng privatization dahil dala na sila. Dala na din sila doon sa mga pangako na kapag privatization, hindi yan services, hindi yan public service. Yan po ay profit-oriented. Kaya ako, tingin ko, dapat lang talagang i-educate ang mga tao regarding sa karapatan ng tao tungkol sa kuryente dahil alam mo Bumarga, ang Bicol 60% yan ang 600 megawatt ang napuproduce dito batay doon sa dalawang generation company natin no na itong Bacon Maanito at itong diyan sa TV, yung Aboitiz diyan sa TV Albay. So ibig sabihin kayang-kaya niyang pailawan ang buong Bicol pero ang nangyayari kasi dahil ang generation company ngayon ay hindi na pag-aari ng gobyerno, mahal ang bili ng mga distribution company na katulad ng Kasureko sa PISAM at WESM. So, diyan nangyayari. Kaya sabi natin, ang ugat ng yan, dapat ang ipira, ibasura, plus ibalik sa gobyerno ang generation company, ang transmission, at ang distribution para mura at abot kaya ang presyo ng kuryente. Alright, isang tanong lamang po sir, bakit po kaya sa Rinconada area, bakit hindi po dito sa Naga na nasasako po ng Kasureko 3? Noong 2016, nung mag-file sila, kasi yung Kasureko 3, ailing. Siya lang ang ailing dito sa Camarines Sur. Siya lang yung problematic. No? Ibig sabihin, yun nga, mataas yung system loss, no? Tapos, ang tagal na hindi na pailawan nung bumagyo ng Nina noong 2016. So, ang tingin ko yan yung pinag-uumpisahan dyan. Kaya dyan nila gusto. At malaking pwede nilang pagkakitaan. Kasi maraming maraming mga konsumidores. Kasi ang Kasureko 3, madali siyang makuha kung ailing ka. Kaya lang, hindi naman na ailing ang Kasureko 3 batay sa pag-aaral, AAA na siya in 5 years. Ang Kasureko 1, alam ko 10 years, consecutive years. So ibig sabihin, kapag nag-step up na kasi ang NEA, ibig sabihin gusto niyang tulungan yung ailing companies o ailing cooperative, no? Kaya itong nangyari diyan sa Kasureko 3 nung mag-step up ang NEA, naayos yung problema, nabayaran yung ibang mga utang, pero may utang pa rin. Hindi naman ibig sabihin walang utang, hindi na babayaran. Bumaba nga na yung utang sa ngayon kaya nga naging AAA na, ibig sabihin tumaas yung collection efficiency, bumaba yung system loss, may problema na lang sa propulsok, ibig sabihin magdagdag sila ng mga lineman para makita at ayusin yung ibang mga kahinaan ng Kasureko 3 dyan para hindi magreklamo yung mga member consumers.
Alright, sige po sir, bigyan ko po kayo ng ilang minuto kung may message po kayo sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Especially dun sa mga taga Rinconada area, abot po dyan ang ating signal. Oh, Bombo Marga, ako nagpapasalamat ako sa Bombo Radio dahil binibigyan tayo ng boses para iparating sa ating mga kababayan na ang basic services katulad po ng kuryente ay isang mahalagang bagay para dapat ito ang magiging daan ng gobyerno sa mura at abot kayang serbisyo, affordable na serbisyo. So kaya yan binuo, kaya yan ginawa ang NEA at ang mga kooperatiba para maabot yung pinakamalalayong mga barangay, mailawan ang ating mga kababayan. Ngayon, dyan po sa Kasurecom, wag na wag tayong pumayag na ma-privatize ang ating kooperatiba. Simula sa mga lolo po ninyo, sa mga lola ninyo, meron pong nailagay na pera dyan sa Kasureco, kaya naging a billion worth ang Kasureco 3. At privatization po ay equals profit. Kaya wag na wag po kayong pumayag. Ngayon, kung may problema ang Kasureco, ayusin nila yan. Hindi naman po in a blink of an eye o kaya snap of our finger na ayos agad ang problemang inabutan na ng mga inilagay dyan sa Rinconada na mga general managers para ayusin yung problemang naandyan. Kaya sa aking mga kababayan, kailangan po nating tanungin ang ating kooperatiba dyan kung ano ang problema para masagot at maayos yung inyo pong mga hinaing. At hindi kailanman po pwedeng maging pribado ang serbisyo publiko katulad po ng kuryente dyan sa Kasureco. Maraming salamat, Bombo Marga. Mabalos. Thank you very much po sir, maraming salamat po and mabuhay po kayo.